Gandang umaga muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating inumpisahang pagtalakay patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. 2 weeks ago, ito yung pangalawang pagkakataon pero hindi huling pagkakataon dahil nagkaroon ng konting pagbabago sa mga schedule natin. Ay magpapatuloy ako ng pag-aaral dito starting next month, first Sunday of May, at Lord willing, may 3 hanggang 4 tayo na pagtalakay pa dito. By way of review, last time, nakita natin that belief in the nearness of Christ's coming is consistent with the expectation of preceding events to take place. So may mga bagay pa na dapat ay maganap at ito ay nakapokus sa dalawa, mamaya makakita natin. At ang una ay itong ating tutunghayan ngayon at Lord willing sa susunod ay yung pangalawang preceding event. Patungkol sa preceding events na dapat mangyari, maganap, maganda yung sinabi ni Herman Ridderbos. Sabi niya, with respect to the parousia of the Lord, not only has a specific time been fixed, diba, alam natin, hindi naman talaga natin nalalaman, kundi ang Ama lamang nakakaalam nung oras na yon, nung araw na yon, but also on order events that must come to the fulfillment at the appointed moment of time and thus in their own times. For example, in 2 Thessalonians chapter 2 verse 6, referring to the man of lawlessness. Lord willing, kasama yan sa ating tutunghayan sa susunod. In the epistles of Paul, as elsewhere in the New Testament, this is denoted with the term must take place. At sa 1 Corinthians 15 verse 25, ang tinutukoy doon si Christ as first fruit. At sa verse 53, pinakita doon yung perishable body and imperishable body or mortal body and immortal body. So tayo bilang mortal body, darating ang panahon na magiging walang kamatayan. So yung reflection there is focused on the again on the order of events established in God's counsel of redemption. The two preceding events demonstrate the two opposing forces, ito yung binabanggit ko kanina, that are now operative in the world. Ano tong dalawang tinatawag na opposing forces? Una, the force of the gospel through the agency of the church. So diyan makikita natin yung halaga or yung tungkulin ng iglesia to propagate the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito nga yung focus natin ngayon. But yung isang tinatawag na opposing force is the force of evil culminating in the man of lawlessness. Meron ng mga kasamaan ngayon, pero ayan ay ang pinakakalubusan niyan ay doon sa tinatawag nga na man of lawlessness or man of sin in 2 Thessalonians chapter 2. Now, let's go to the evangelization of the nations. This is our focus in our lesson for today. The key text there is in Matthew chapter 24 verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And notice the word then. And then the end will come. So mapapansin nyo na may magaganap muna at tinutukoy nga dyan ay yung gospel ay ipapangaral yan sa buong mundo
Yung world or nations, mamaya titingnan natin anong ibig sabihin niyan. So again, yung dense na binanggit diyan suggest a time sequence. The end will come when this has taken place. Yung sinasabi na gospel na ipapangaral in all the world. Yun namang will be preached, mapapansin nyo, it is a predictive future. So, nangyayari na, mangyayari pa habang ang Panginoong Hesus ay hindi pa bumabalik. At yung binanggit diyan as a witness to all the nations or all the world, at yun nga ay pumapatungkol sa mga bansa na kung saan ang tinutukoy diyan na nations ay sa Greek ethne, ibig sabihin ay one group of people like Tagalog or Bisaya or Ilocano. So yan ang tinutukoy diyan na all the nations. Hindi ibig sabihin ay buong Pilipinas. Pwede, pero mas ang binabanggit diyan ay one group of people. Ethne. Plural yon, ethnos, nation. So yung witness na binabanggit diyan, it is a witness as a message of salvation. It is by the gospel that the church is collecting God's people. Di ba gano'n naman po? Kaya tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo ay sa pamamagitan noon ay kumbaga parang kino-collect natin or tinitipo natin yung mga anak ng Diyos, yung mga tao ng Diyos. Yan ang mali ng mga tinatawag na hyper-Calvinist. Wala silang zeal or passion to preach the gospel sa paniniwala na may hinirang naman. Yung mga hinirang ay maliligtas lahat, darating sa panahon na sila ay mananampalataya, walang mapapahamak. Very clear naman sa scripture yon, pero nalimutan nila yung role ng church or even yung mga individual Christians to share the gospel of the Lord Jesus Christ. But at the same time, yung witness na binabanggit dito as a sanction of judgment. It is by the gospel that the world is being made right for judgment. Di ba, pagka talaga na babahagi mo yung ebanghelyo, narinig ng tao, ay tila nagiging hinog na yung tao or yung isang group of people na narinig nila ang ebanghelyo. So, pero di pa rin sila nanampalataya, ay nagiging sanction yon of judgment for them. So the point there is that this does not suggest the Christianizing of the world, but the spread of the gospel to all the nations. Again, ethne. Maganda yung sinabi ni Lenski, in the face of so many chiastic dreams of false prophets, it is highly important to grasp exactly what Jesus says. We are to expect the rising hostility against his true followers. The gospel preaching, however, will go on steadily until it penetrates to all the nations, then the end. So, napakaganda mga kapatid. Mamaya makikita natin kung bakit ang papanalangin natin ay talagang yung ating mga damdamin ay talagang magkaroon ng apoy pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Diyan makikita natin sa kabila ng mga paglaban, pero pinapakita pa rin na susulong yung ebanghelyo to all the nations. Yung key text is Matthew chapter 24, pero may suporta yan. In Luke chapter 13, 18 and 19, yung parable of the mustard seed, nadyan yung Matthew 13 and Mark 4. Yung background information dyan, yung mustard seed, the parable of the mustard seed, I believe we're all familiar sa bagay na to. The mustard seed is the smallest seed used in gardening of that
period. So, yun naman yung naririnig natin, ano po. It is also well known for its germinal power, meaning the ability to grow. Kumbaga, napakabilis niyang lumago. Alam na alam siguro ng ating mga agriculturists dito, like Deacon Glenn, even Pastor Ike, and others, yung sa bagay na to, no, may mga halaman na mabilis talagang lumago. Even yata yung mga gulay natin ngayon, like pechay, mustasa, at iba pa, mayroong mga ganon. Pero hindi lang ganon yon, kasi ito talagang higing puno, alaunan. So yung significance dyan, it anticipates a growth. Yun nga, from the seed, from the very small seed, it anticipates a growth of the kingdom from a small beginning, imagine that, to a worldwide dimension. So yan yung pinapakita sa talinghagang yan. Ang mali ng post-millennialist sa kanilang interpretation sa parable na to, it pictures the complete triumph of the gospel. Kasi nga naman, imagine, napakaliit, pinakamaliit na buto sa panahon na yon, tapos lumago, naging ganap na puno or malaking puno na doon ay sumisilang maraming mga ibon, ay ganun nila tiningnan. Kumbaga parang yung mismong mundo ay mako-convert into Christianity. That's a wrong interpretation. Sinusuportahan yan sa Matthew. This parable is preceded by the parable of the sower and the soils. Diba? Pamilyar tayo dyan. At doon, the word will always have mixed responses. Pamilyar tayo sa parable din na yan. Maraming beses na rin yan ipangaral sa atin. Including different forms of unbelief. So, yung sinasabi mong to convert the whole world into Christianity ay malabo. Base sa, especially dyan sa Matthew, ay pinakita rin yung iba't iba naman yung tugon ng tao sa ipinangaral na salita. Sinaboy, At nakakita natin yung iba't ibang kawalang pananampalataya ng mga tao. Matthew also surrounds this parable with the parable of the tares. Again, familiar din tayo dyan. Chapter 13, 24 to 30, 37 to 43. So, pinapakita dyan, until the harvest, meaning the parousia, good and evil will grow together. So, yan yung reality. Kaya mali yung interpretation ng mga post-millennialist. But on the other hand, yung isa namang extreme dito ay itong mga dispensationalist, tinitingnan nila ito na parang yung paglago ng corruption sa mga tinatawag na professing yan, may typo, of the professing church. So, kung yung isa sobrang positive, sobrang optimistic, di masama, mamaya makakita natin that we must be optimistic pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo, pero ito naman masyadong silang naging pessimistic sa pagbabahagi ng ebanghelyo. It was based on the supposed monstrosity of a vegetable plant becoming a tree. So yung lumaki, parang tinitingnan nila na parang corruption siya. Followed by the parable of the leaven, di ba, lumalaki din siya, based on the supposed figure of leaven as evil. So tiningnan naman nila na masama yung parable na to based sa Scofield Bible. But the context simply cannot accommodate this complete misunderstanding. So yung lessons na makakita natin sa talinghaga, biblical optimism for the kingdom joined to biblical realism about the presence of evil. So dapat maging optimistic, pero dapat tanggapin natin yung reality ng presensya ng kasamaan
samantalang sumusulong o binabahagi ang ebanghelyo, laging may paglaban, laging may kasabay. The kingdom of God will have worldwide expansion. So yun yung unang makakita natin diyan, lesson. It's very clear doon sa gusto ipakita sa parable. Pangalawa, this expansion will be accomplished through the preaching of the word or gospel. Small beginnings already form part of this worldwide expansion. So naglagay ako ng isang halimbawa diyan. Kaya pamilyar din naman tayo diyan sa naging misyon ni Hudson Taylor sa China. Ay ito, narinig ko lang naman kay Pastor Noel, hindi ako nagkaroon ng lesson or malawak na reading about Hudson Taylor. Sa GMA, may iba akong naging focus na missionary, pero nakita natin na meron palang mga people behind doon. Mga may nag-umpisa, di ko ma-recall yung pangalan, mismo binanggit ni Pastor Noel yung tinuro niya ito or nagamit niyang case. So, pero may mga tao, no, imagine, parang kung pag-uusapan yung mission sa China ay Hudson Taylor yan. Pero mayroon pala doon na mga nagpasimula na napakaliit. So, very encouraging. And thirdly, this worldwide expansion of the kingdom operates simultaneously with the growth of evil. Yan yung ating sinasabi. At tingin ko ay maganda yung sinabi dito ni Calvin in his commentary. By these parables, Christ encourages his disciples not to be offended and turn back on account of the mean, pansinin nyo, of the mean, parang maliit, of the mean beginnings of the gospel. We see how haughtily profane men despise the gospel and even turn it into ridicule, because the ministers by whom it is preached are men of slender reputation and of low rank, because it is not instantly received with applause by the whole world, and because the few disciples whom it has obtained are, for the most part, men of no weight or consideration, or consideration, and belong to the common people. This leads weak minds to despair for its success, which they are apt to estimate from the manner of its commencement. On the contrary, the Lord opens his reign with a people and despicable commencement for the express purpose that his power may be more fully illustrated by its unexpected progress. So, huwag tayong panghinaan ng loob. Minsan parang tingin natin walang pagsulong, parang walang nagiging bunga. Yung pagbabahagi ng ebanghelyo parang many years na nagpapagal tayo. Bakit wala man lang kahit isang bunga, mga kapatid? Huwag tayong panghinaan ng loob. Hindi natin alam na sa mga simulain natin, maliliit na simulain, ay doon uusbong ang malaking bunga or tinatawag na success ng ebanghelyo. I encourage you, brethren, especially sa inyo mga nasa nakapronta or even yung mga nasa likod ng mga ministeryo sa iglesia, nadyan ang mga pagbabahagi ng ebanghelyo sa piitan, nadyan ang meron tayong nasa UP, merong community, at marami pa. Sunday after Sunday, may Sunday school. Sana ma-encourage tayo. Ang ganda na sinabi dito ni Calvin. Patungkol sa mga naging propesiya sa lumang tipan, ay pinakita yan dyan sa bagong tipan. In-affirm siya in Psalm 22 verse 27 and 28. Pinakita dyan, the Messiah's kingdom rule is to reach to the ends of the earth, all families. At binanggit yan sa Hebrews 2:12, particularly doon sa Psalm 22 verse 22, and John 19:24, Psalm 22:18, both the suffering part and the triumph part of the psalm are attributed to Christ already present at the first coming and terminate on the second coming. Isaiah 11:1-10, 65:17-25,
the Messiah will bring about creation-wide blessings. As we all know, that Gentiles will seek the Lord. Romans 15:10-12, 2 Corinthians 5:17, already in the process of fulfillment in the preaching of the gospel, and Gentiles seek the Lord. Isaiah 19:18-25, 54, 1-3, and many other passages, pinakita dyan that God's glory covering the earth, the Messiah's kingdom to triumph over human kingdoms. And in Acts 15:17, 2 Corinthians 10:4 and following, Revelation, the New Testament shares the vision of the gospel covering the whole earth and the kingdom of Christ in victory over the kingdoms of men. What an assurance, mga kapatid. Yung hula patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay pinakita yan o inaffirm sa Bagong Tipan. So mapapansin natin dyan that the Old Testament prophecies that speak of the glorious state of Messiah's kingdom are seen by the New Testament as being fulfilled in the whole course of the church age, from the first coming to the second coming. The point is that this glorious state is presently in progressive process within the interim period of the inauguration, consummation, eschatological structure. Nakita rin natin yan last time. Now, by way of application, first, the church has the unique mandate to promote the kingdom on earth. Meaning, the church must never be regular. Hindi siya dapat maging karaniwang. The church is very unique in terms of parang pag-uusapan niya yung Ebanghelyo or yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. Walang ibang pwedeng gumawa nun. Even para churches. Hindi yan, hindi nila yun mandato. Ginagawa nila yan. We're not judging or condemning them. Pero makita natin the uniqueness of the Church of the Lord Jesus Christ. Second, this is to be done through the proclamation of the word, meaning the church must never be secular. Hindi naman dapat ding maging tulad tayo ng ibang mga grupo or institusyon na ang church kasi hindi dapat nako-compromise. So nakakalungkot nga even sa loob ng iglesia may kompromiso sa Ebanghelyo. Hindi dapat maging ganon. Hindi tayo dapat maging secular. Thirdly, this mission is promised expansion through all nations, meaning the church must never be insular. Hindi tayo dapat natatapos na lamang sa 4 na sulok ng ating iglesia or sa community or sa UP Los Baños or kung saan pa man, kundi dapat ay mas may malawak tayong kaisipan. That's why nagkaroon tayo ng mission and by the grace of God, ngayon ay umiiral na bilang isang munting iglesia at kung loloobin ng Panginoon ay magkaroon pa ng pangalawa, pangatlo or whether local or international, mamaya after lunch, ang ating lunch is for missions. So, dapat ganyan yung ating kaisipan. Fourthly and lastly, this is the church's role until Christ's second coming. The church must never be popular. Sana yung GBC ay hindi nag-iisip na dapat maging kilala, maging popular among the Reformed Baptist churches or kung ano pa mang grupo ng mga mananampalataya, it will never be. Hindi po pwedeng maging
Ganun, mga kapatid, ang isang iglesia. Tanggapin natin yung katotohanan na yan. Maganda ang sinabi ni Sam Waldron in his syllabus on eschatology, the kingdom of God has come. How? Where? It has come in the proclamation of the word of God. Where you find the preaching of the word, there you find the kingdom of God. This great truth has three important corollaries or implications. One, the life and ministry of the church must remain focused on the propagation of the truth. Two, the secret of power, life, and growth in any local church resides in its faithful proclamation of the truth. It is only in such proclamation that the reign of God is revealed. Three, if our church life is to retain this focus, we must maintain our confidence in the power of the truth of the kingdom power, and take note of this, to liberate those in bondage, humiliate those in opposition, and excite and rejoice those in allegiance to Christ. Many so-called churches have lost their confidence in the power of the word. They are looking to political action. Maraming iglesia ganyan. Ipakikipag-alyansa sa mga politiko or sino pa man. Religious entertainment. Nakikita natin yan sa mga iglesia na umiiral. Ethical crusades, youth programs, social concern, and general educational endeavors for power to liberate the lost, humiliate the enemies of Christ, and excite the friends of Christ. These things may be good, but they are the effect of the power of truth, not its cause. And they are operative only of the Word of God. So, yan ang sinasabi ko kanina na sana ay yung ating mga damdamin ay talagang pinag-aalab pagdating sa usapin ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, my challenge is our gospel ministry must reflect the confidence of global expectancy of the future of the gospel. Dapat ay hindi tayo small-minded na para bagang defeated or walang nangyayari sa ating mga pagsisikap or ginagawang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So sana ang bawat isa ay sa pamamagitan nitong paksang ito ay minsan pa mahamon tayo, kaugnay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So that's one preceding event. And Lord willing, tutunghayin nga natin patungkol sa Antikristo, but culminating doon sa man of lawlessness. So that ends my simple, sana, and brief presentation. Any question po? Any question? Any question? Any thought? Ate Jean. Deacon Glenn, para hindi lang ma-break, si Ate Jean muna. Hindi, okay lang, Ate Jean. Sige. Ayun muna. Maiba naman. Sige, Deacon Glenn. Deacon Glenn. Maiba daw muna. Hello. Actually, it's not a question, but just to supplement. Kasi doon ako nalito noon when I was young Christian, even maybe many of you will relate na sabi ng mustard seed doon sa verse mo. Mustard seed, akala natin mustasa siya. Actually, hindi yun mustasa. It's a tree sa biblical time. Pero pareho silang family. But ito, napakaliit ng seed niya, parang mustasa, mas maliit pa sa mustasa natin na parang pechay. Pag tinanim mo siya, maliit siya pero magiging up to 10 feet. Yeah, namumulak siyang parang mustasa. Para siyang flaxseed, parang ganon. Pero ginagamit niyo sa oil during the time sa kanila. Sa atin, mustasa is a small. So, kaya pag nirelate mo sa kingdom ng God, sabi ng Panginoon ay,
We are like mustard seed. Ang liit niya, halos hindi mo makita, but pag nag-grow siya, magiging tree siya. Unlike sa most trees natin ngayon ay mango tree, malaki ang buto, durian, malaki ang buto para lumaki siya, nyog, malaki ang buto para lumaki siya. Ang mustard seed na alam natin, alakala natin, mustasa yung sinasabi doon. Hindi yun mustasa, so it's a tree. Just to, para ma-appreciate natin, sabi ng Panginoon, maliit siya, pat magiging kingdom siya. Akala natin, sabi ko noon, mustasa, mustard, parang liit naman noon. Kinugulay lang yun, di ba? Thank you, Pastor. Thank you, Deacon Glenn. Yun nga po, at malino naman sa parable binanggit doon, ay mula sa buto, napakaliit, ay naging isang ganap na puno. As pinakita doon, lahat doon ng mga klase ng ibon. Of course, yung lesson doon, pinapakita doon yung harvest ng gospel. So, very encouraging, Ate Jean. Thank you po, Deacon Glenn. Hindi din, not a question also, but a reflection na yung the Lord has overcome the world, that He's victorious. Yung sabi mo nga, we should not be pessimistic as when it comes to the evangelization. Yung napareflect din ako doon, ito na share ko na ito sa church last May, ano ba ngayon? April pa lang pala. Last February. Yung I never knew na meron pala yung Tagkawayan Church, no? Naging offshoot lang yun kasi some of our members provided some funds na nagamit to help them in the church building. Hindi man lang nag-occur sa mind ko that there's a church, and that's a very that's a mission field na nagiging siyang hindi sila reformed but they are reforming. Pero na-reflect ko na imagine things that we never ever think. Meron palang ganong work ang Lord. So really and beyond that, you know, around the communities around, there are so many, and it's a very small church. So napareflect ako doon yung sa Luke. Yun nga yung Luke 10:2, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Yung sinabi mo nga is in Ratchaburi, now it's a church. So small mustard seed, nag-grow, not our own doing. It's the doing of the Lord, and it's definite. It's something that will really happen because the Lord has said it. Thank you. Thank you po, Ate Jean. Totoo yun. At wag nga nating tingnan na parang dapat ay malaking gawain agad. Alam nyo, masasabi ko na talagang tayo as a church ay mapalad na kung titingnan natin parang established na tayo. And totoo naman yun. The church is now 44 years in existence. Tapos medyo marami rin naman tayo sa isang banda. Ay kung pupunta kayo sa ibang lugar, dahil yung binabanggit nga siguro ni Ate Jean, ay isipin nyo yung kalalagayan. Marahil wala sila halos lahat. Totoo yun. Even many Reformed churches ay walang sariling building or... So, wag natin tingnan agad doon sa parang napakalaki, no? So, ma-encourage tayo na magpasimula kahit sa napakaliit at doon sa iyong maliit din na ginagawa ay by the blessing ng Panginoon ay palaguin yon, palakihin yon, ano. So, again, sabi ko nga, it's very encouraging sa bawat isa sa atin, talagang pag-aapuyin ang ating mga damdamin sa bagay na to. Thank you po. Ate Jean, nabanggit yung Ratchaburi. Alam niyo, ito yung piniresent ni Pastor Noel noon. Ay ako, isa ako sa mga nagtanong. Sabi ko, Pastor, may pera ba tayo? Kasi hindi biro yung mission. Usapin ng malaking pera or support. Nasagot ni Pastor Noel, huwag muna natin pag-usapan ng pera. Ang pag-usapan muna natin ay kung ang church ba ay ready na mag-send ng missionary. At yun na nga, mas nakita yung ready na kaysa makita yung kaliitan ng fund natin. So, I was rebuked that time. Especially, ngayon na nga, kita natin yung bunga ng mission doon.
And even Pastor Mark ay nasabi niya na sana may pangalawa pa, pangatlo or more. That's why sa kabila ng tapos na yung mission natin doon, technically, pero bakit may Lance Fellowship tayo about missions? So that's the purpose. Any question? Any thought? Yes, Ate Jean. Mahaba pa pala yung oras natin. Wala pang 11:30. Reflection, as you said that when you asked kung may pera, is yun yung, I think it's an example of the church being insular. Kung tinitingnan lang natin yung the four corners, what we have, the resources, activities na tayo-tayo lang yung gumagawa. No? But if we look at Ratchaburi Church, is an example that when the GBC becomes not insular, it's beyond the Philippines. It's even if the original plan was in Myanmar, pero ang ginawa ng Lord at the border of Myanmar. So hindi lang Myanmar, Thailand pa, which is not the plan. So kita natin yung kung ang church ay hindi insular, then God can use mightily what the church supports, yung what happens to what a church supports. Thank you. Yeah, thank you, Ate Jean. Alam nyo, tayo, wag naman sanang magkaroon tayo ng pagmamalaki sa ating mga puso na kung hindi ako nagkakamali ay isa tayo sa mga nauna or tayo mismo ang pinakauna. Not so sure kung na tayo yung nakapagpadala. Kung nauna man, pinakauna or isa sa mga nagpadala ng missionaries abroad ay yun nga, yung GBC, imagine yung ganung blessing ng Panginoon, wag ikalaki ng ating ng ating mga ulo, wag maging mayabang tayo. Maraming mga even Reformed Baptist churches ay hindi open or not ready. We're not judging them. Pero minsan ay yun nga, yung pagiging insular. Bakit tayo magpapadala? Dito lang muna tayo sa paligid natin. Dito nga can support yung maliit. But again, so ito yung sa biyaya naman ng Panginoon. Hindi natin sinusukat yung ating ibang mga kapatid. Pero sana ganun nga yung kaisipan. Hindi natatapos sa apat na sulok ng ating iglesia. And these are our prayer. Especially yung inyong mga lingkod na sana ay magkaroon pa ng misyon, either local or international. Tita Te? Madaming dapat i-assimilate dito sa binanggit mo. Dami na hindi ko rin nga alam. Isa lang sa mga bagay na yung maganda yung sinabi ni Deacon Glenn na yung mustard seed na napakaliit. Yung maliit siya. Yung sa katauhan natin, maski tayo nag-iisa, maski tayo maliit, maski halos hindi kinikilala ng tao, ang ating ginagawa sa mata ng Diyos ay napakalaki noon. Kaya binibigyan ng parangal ng Panginoon yung mga ginagawa na yun dahil nga yun ay para sa kanyang kaluguran. Napakaganda. Ito yung tatlong sinabi rito, yung evangelization of the nation. Yung then suggest time sequence. Tapos meron dito, will be preached. Ito yung siguro kasama rito yung go ye therefore and make disciples of all nations. Kautusan yun ng Panginoon. Go ye therefore and make disciples of all nations. Sinusunod ba natin yun?
Hindi ko alam. Kasi nung bata pa ako, hindi ko siya sinusunod. Kapag bata ka talagang ayaw mong sundin kasi gusto mo puro karangyaan. At iba ang nasa isipan natin kesa yung mag-preach ng gospel. Pero napakaganda, ma. It's a reminder at saka pagsubok din ng Panginoon kung gaano tayo katibay na ngayon. Ako medyo may edad na, medyo mahina na, medyo hindi na kaya, pero nagpipilit pa rin na sundin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Dahil alam ko walang edad na ginagamit ang Panginoon kung ikaw ay gagamitin. Hindi ko rin alam kung hanggang saan Pero napakaganda talaga. Napakaganda ng mensahe na ibinigay ngayon tungkol sa the second return of Jesus. Napakaganda talaga. Lalo na dito sa application, yung church, kaya tayo pinagbubuklod-buklod ng Panginoon para maging isang church, para tayo ay magsuportahan. Hindi para ibaba ang bawat isa. Hindi para bigyan ng mga salita na nakaka-offend. Minsan ganun tayo medyo nakaka-offend din ang mga sinasabi natin. Yung mga bagay na dapat ma-encourage ang tao, lalo na sa pag-evangelize at pagsasabi ng katotohanan tungkol sa Panginoon. Tama po. Tita Te, actually, Matthew 28 ay command siya. So, dalawa lang yun. Sumusubay ka ba sa utos or hindi? At dapat ay ma-encourage tayo. No? At yun nga, gaya ng pinresent natin, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay kinokollect natin yung God's people. At sa kabila ng mga paglaban, sa kabila na may growing evil din, sabay, with and tears, ay huwag tayong panghinaan ng loob doon. At sa kalalagayan nyo, Tita Te, hindi man kayo makahayo, makasama halimbawa namin sa bigay ng mga munting babasahin, ng tracts, ay may mga bagay pa naman po tayo na pwedeng magagawa. Gaya ng ginagawa nyo, parang kung may mga gawain dyan, ay may napapagod, may nauuhaw, may mga merienda. At iba pang mga gawain. So, yun yung mga bagay na pwede nating magawa para sa Panginoon. So, huwag kayong parang, ano pa bang magagawa? Actually, ang buhay nyo ay encouragement sa church. Almost present, Sunday after Sunday. How about the younger ones? Yes, Brother Romel? Sharing lang, Pastor, about the evangelization of the nation. Totoo, Pastor, na talagang halos buong mundo ay nangangaral din about sa gospel, sa salvation. No? Pero ang nakakalungkot lang ay talagang mas marami talaga yung hindi nangangaral ng tapat sa pangangaral, no? Kasi yung pagbabalik ng ating Panginoon Jesus ay talagang kailangan may pangaral. Iyon yung may pangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. At kaya hindi ito nangyayari dahil siyempre depende nga sa sa motibo rin ng nangangaral. Kasi like for example, ang Pentecostal, yung Maranatha, nangangaral din sila about salvation galing sa salita ng Diyos. Subalit meron lang maling motibo sa kanilang pangangaral. Dahil kapag merong tagapangaral ng salvation, pero hindi nakapokus yung mga tao sa pakikinig. Dahil ang
ang motive lang naman nila doon ay yung makahingi sila. Parang yung pangangalakal na sinasabi rin sa Bible, yung merong taga-ikot na yung maghihingi ng love offering. Yun lamang po yung example, no? Parang nangangaral din sila, kaso ay talagang mali lang talaga yung motibo, no? Kasi talagang yung katotohanan naman sa Bible, sa Revelation ay mas marami talaga yung mga bulaang propeta na talagang mangangaral sa ating last days sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang challenge lang po talaga dito sa atin, alam po natin na nasa tamang pangangaral po tayo, no? Talagang sinusunod po natin yung yung Great Commandment ng ating Panginoong Jesucristo ay talagang masasabi ko rin po na ang GBC ay mapalad pa rin. Mapalad po itong church na to dahil nabibilang po tayo, di ba? Sa kahit kakaunti na nangangaral ng salita ng Diyos na may katapatan para sa kaligtasan, para mas kumbaga para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Mapalad po ang GBC dahil game part po tayo para masabi po natin na sa ngayon kung parang mabagal ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay kung naging part po tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na napabilang po tayo doon sa talagang nangaral ng meron pong katotohanan in terms sa second coming ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ilan po, Pastor? Thank you, Brother Romel. Patungkol sa mga Maranatha o Fourth Watch, ay sila nga ay kulto, no? So, hindi ko sinasabing may encourage tayo sa kanila, pero yun nga, nagbabahagi sila, pero may mali, tapos may pangangalakal pa, ay ano pa nga tayo na mayroon totoong ebanghelyo. At tama yun, patungkol sa pangangaral, napakahalaga nung katotohanan, yung pangangaral patungkol sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo. Because that's our only hope, namatay siya, muling nabuhay, at siya muling paparito. So that's great truth. Ate Myla. Thank you sa lesson, Pastor Ferdy. Pwedeng paki-summarize mo lang ulit how the different views sa last days would manifest sa kanilang evangelization, yung kanilang doktrina. So, paano mag-evangelize ang Calvinist, hyper-Calvinist, ang dispensationalist, ang post-millennialist. Paano magkakaiba yung kanilang practice ng evangelization? Yeah, siguro dahil yung mga post-millennialist nga ay parang sumobra naman yung kanilang pagiging optimistic, dahil parang ang pinag-uusapan natin dito ay yung converted world. Na darating yung panahon, or tinatawag nilang parang golden age, darating yung church sa ganon, it will never be. Kaya nang nakita natin may yung growing evil din, or kung may force ng gospel, meron ding force ng evil, or kung may good referring to the preaching of the gospel, meron ding evil referring to the antichrist. So yan yung katotohanan, at patunayan niya next time, Lord willing, makikita natin doon yung isang man of lawlessness sa kanyang pagpapakita, ay matindi yung kahirapan maranasan ng iglesia, ng mga mananampalataya, pero doon papakita rin ang Panginoong Jesucristo at wawasakin siya, pupuksain siya. Sa mga, like nabanggit ko sa mga dispensationalist, masyado namang naging pessimistic sila. Parang mali nga yung naging gamit nila na yung from small seed, naging tree, or from small leaven, naging malaking, parang malaking, o umalsa, parang lumaki, ay gano'n naman ang naging pagtingin nila. Mali naman yon. At may mga gano'ng mga Kristiyano. So pagka gano'n, madi-discourage ka sa pag-share ng gospel.
Ang problema ng hyper-Calvinist, ayaw na actually mag-share ng gospel sa paniniwala na lahat ay darating sa kaligtasan, lahat ng elect, walang mamimiss. Totoo siya, pero nasaan yung role ng gospel? So, meron tayong very balance na pagtingin dito. Kahit may mga kasamaan or na-encounter tayo, minsan hindi mo nga nakikita eh. Nabanggit ni Ate Jean, yung isang parang small church doon sa Tagkabayan, ay mayroon pala doon, may nag-i-exist. At huwag nating tingnan, mga sulok-sulok, may mga iglesia doon, minsan parang ayaw natin doon. No. Dito lang ako. Ito ako sa city o dito ako sa malaking iglesia. That's wrong spirit para sa isang, kung doon ka nilalagay ng Panginoon, doon ka nilalagay ng Panginoon magpastor, maging manggagawa, etc. and etc. So sana Ate Myla sagot ko yun. Tita Te, hindi natin tatapusin yung hanggang 12 or ubos. Napakaganda talaga. Kasi meron ditong sinabi rin na yung based on supposed monstrosity of vegetable plant becoming a tree. Yun, mula sa napakaliit na seed. No? Tapos followed by the parable of the leavened bread. Ang lahat ng ito ay kasama natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay nandiyan. Siya lahat ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Sa aking palagay, siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang nagbibigay ng katalinuhan. Siya ang nagbibigay ng mind na sabi niya, hindi ka pa dapat mag-retire. Dapat pa. Kasi marami ka pang, ganun siya. Maski na ako, pagod na. Maski na. Pero siya hindi napapagod. Kaya napakaganda talaga ng sinasabi rito. Nakasama natin ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya kahit na magkaroon ng delay na caused by evil elements, hindi mangyayari yun dahil nandyan ang Panginoon. Inaalaw lang niya for a certain reason para baguhin din tayo. Thank you po again, Tita Te. Yung pagsama ng Panginoon ay yun nga yung pangako niya. Matapos utusan, Matthew chapter 28, and I am with you always to the end of the age. Take note the phrase, I am, ay present tense yun. What an encouragement pagdating sa pag-share ng gospel sa kabila ng mga oposisyon. At muli, doon sa maliit na simulain, ay wag na tayong panghinaan doon. Ang church natin, hindi yan kayang lahat gawin. Sigurado ako doon. Mahirap nga mag-support sa 3 pastor eh. Pero tumingin tayo sa magagawa. Biyaya ng Panginoon. Huwag tayong panghinaan ng loob doon. Yung sinasabi niyo, ang Panginoon magkakaloob, totoo yan. God will provide. Even sa mga simulain natin na pag-share ng gospel. Hindi natin tatapusin ng hanggang alas 12. Last 2 points. Kung mayroong hahabol, quarter na to 12 kasi may lunch fellowship tayo. May habol. Last 2 points, Brother Iel. Question po to, Pastor. Thank you po for the lesson. Yung question ko po is yung regarding the statement earlier na the church will never be popular. If the mandate is to spread the word po for everyone to hear, parang ang notion po nun is it would be popular. So paano po siya, bakit po sinabi na the church will never be popular? Siguro, kung titingnan natin in terms yung parang popularity ng mundo or ng isang grupo or institusyon, hindi siya mangyayari. In terms of pag-uusapan ay parang majority, we're always in minority. Pero yun nga, hindi dapat tayo panghinaan ng loob sa kabila ng ganong kalalagayan natin. Small church or big church, tayo kung nasa gitna tayo,
ay yung encouragement sa atin, yun na nga, yung key text, yung parable of the mustard seed. Ay imagine, sinabi doon ay yung ganun daw yung kingdom of God. Susulong lalago. Parang hirap isipin, napakaliit na buto pero naging isang malaking puno na lahat doon ng mga uri daw ng ibon ay dadapo, sisilong. Yun ay mga tao na through the preaching of the gospel ay lalapit or mananampalataya sa Panginoong Jesucristo or maliligtas sa madaling salita. Thank you, Brother Yel. Last point before we close. Pwede mag-add doon, Pastor? Good, sure. Tingin ko yung popularity, kung ang church ay mayroong ibang dala sa mundo na kumbaga ang primary message natin ay the gospel, and the gospel is an unpopular message dahil pinapamukha nito sa mga makasalanan na hindi mo kaya at no sinner will just accept that. Mas komportable sila na paghirapan ang sariling kaligtasan dahil hindi nila nakikita na ganun lang ba talaga. Magtitiwala lang kay Jesus. At there are many things about the gospel that make it unpopular. At yun ang dala na mensahe ng church. Kaya sa tingin ko ay kaya sinasabi na the church should never be popular. Thank you. That's a very good point. Totoo yun. Ang gospel ay offensive actually. So, kung offensive, paano tayo magiging popular? At alala ko lang, yung mga tinatawag na mega churches, walang preaching doon ng sin. Halos. Kasi offensive. Offensive nga raw sa mga tao. Pero hindi nila nakita yung gospel mismo. Totoong offensive siya, but yun lang yung hope ng tao. Hindi yung dapat. Makabasa kasi ako ng libro ng mga ganyang mga grupo, ay ang mahalaga yung mga tao darating. Babalik at babalik. Pag nangaral ka ng sin, pag nangaral ka ng hell, hindi na ibabalik. The following Sunday. So, hindi ganyan ang ating mensahe. Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong mga tanong at mga kaisipan. Magwakas tayo sa Panginoon sa panalangin. Dakila naming Diyos, aming pagpalang Ama, muli nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong kabutihan sa amin bilang isang iglesia na mayroon kaming salita niyo na pwede naming tunghayan at pag-aaralan at kaugnay sa muling pagparito ng aming Panginoong Jesucristo. Ay nakita namin na may mga bagay pa na magaganap at isa doon ay ang pagtulong o pagbabahagi ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa at nawa nga ay tulungan kami na magkaroon kami ng bahagi na maipangaral ang Ebanghelyo sa bawat mga grupo ng mga tao sa kabilangan ng aming mga kahinaan or mga kaliitan or dahil limitasyon. Ngunit gaya ng aming nakita, paano sa maliit na buto ay ito'y lumago, naging ganap na puno at doon ay sisilong ang maraming mga iba't ibang klase ng ibon. At ganito namin tinitingnan ang pagbabahagi namin ng Ebanghelyo at tulungan nyo kami, Panginoon, na magkaroon ng ganitong kabigatan. Bilang isang iglesia, huwag kaming panghinaan ng loob or huwag kaming tumingin sa maliit naming simulain, kundi tingnan namin ito na maliit na simula, subalit merong paglaki or paglago, gaya ng nakita namin sa kasaysayan ng mga naging dakilang mga misyonary o kilalang pangalan ay nag-umpisahan ng mga hindi o maliliit na mga tao. At naway tunay na kami natuto at napagpala at tulungan nyo kami na mailapat ito sa aming mga buhay bilang mga individual na Kristiyano at bilang isang iglesia. So maaming ka
At ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you po.